Sino at ano nga ba ang Iran? Bakit nakikipagdigma ang Israel sa Iran? Bakit nangingialam ang Amerika sa digmaan ng Israel at Iran? Ano ang mga dahilan? Hudyat na ba ito ng ikatlong digmaang pandaigdig? Napakahalaga ng tanong, makabayan, makatao, at makadiyos. Ang labanan sa pagitan ng Iran at Israel, at ang pakikialam ng Amerika, ay hindi lamang tungkol sa teritoryo o armas, ito ay tungkol sa kapangyarihan, relihiyon, at seguridad sa buong mundo. Gitling. Sino at ano ang Iran? Ang Iran ay isang Islamic Republic sa gitnang silangan, Middle East, dating kilala bilang Persia. Isa ito sa mga pinakamakapangyarihang bansang Muslim, Shia Islam, sa rehiyon. May malalim na kultura at kasaysayan. May malakas na militar at nuclear program. Kinikilala bilang anti-Western at anti-Israel. Isa sa mga pangunahing kaalyado ng mga militanting grupo gaya ng Hezbollah, Lebanon, Hamas, Gaza, at Houthi rebels, Yemen. Gitling. Bakit nakikipagdigma ang Israel sa Iran? May matagal ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Isa, Iran wants to destroy Israel. Ipinahayag ng ilang leader ng Iran na nais nilang burahin ang Israel sa mapa. Dalawa, nuclear threat. Tinututulan ng Israel ang nuclear program ng Iran, dahil ito'y maaaring gamitin sa paggawa ng sandatang nuclear laban sa kanila. Tatlo, proxy war. Hindi direktang naglalaban ang Iran at Israel, pero ginagamit nila ang mga proxy, katulad ng Hamas, Hezbollah, sa mga digmaan. Apat, retaliation and revenge. Halimbawa, kapag may pinatay na Iranian general, gaya ng nangyari sa Damascus noong 2024, gumaganti ang Iran sa pamamagitan ng drone at missile attacks. Gitling. Bakit nakikialam ang Amerika? Ang Estados Unidos, US, ay matagal ng kaalyado ng Israel, at may mga sumusunod na dahilan kung bakit sila nakikialam. Isa, strategic alliance. Ang Israel ay isang matagal ng kaibigan ng US sa gitnang silangan. May mga kasunduan silang militar. Dalawa, oil at trade interests. Ang rehiyon ay may malaking epekto sa presyo ng langis at pandaigdigang kalakalan. Tatlo, terrorism concerns. Pinipigilan ng Amerika ang paglaganap ng terorismo mula sa mga grupong sinusuportahan ng Iran. Apat, military presence. May mga American bases sa gitnang silangan, kaya apektado sila sa anumang gulo sa lugar. Gitling. Hudyat na ba ito ng ikatlong digmaang pandaigdig, WWIII? Hindi pa, pero posible kung lalahok ang mga bansa tulad ng Russia, China, at NATO. Magkakaroon ng all-out war gamit ang nuclear weapons. Magkakagulo sa maraming kontinente at hindi lang sa gitnang silangan. Ngunit sa ngayon, ito'y tinuturing na regional war o limitadong digmaan sa pagitan ng Iran, Israel, at mga kaalyado nito. Gayunpaman, tensyonado ang buong mundo dahil sa posibilidad na lumawak ito. Gitling. Epekto sa Pilipinas at buong mundo. Isa, pagtaas ng presyo ng langis. Ang Middle East ay pangunahing tagagawa ng langis. Dalawa, kaguluhan sa OFWs. Maraming Pilipino sa Israel, UAE, Qatar, at iba pang karatig bansa na maaaring maapektuhan. Tatlo, global inflation. Tataas ang presyo ng bilihin dahil sa epekto sa supply chain. Apat, pandaigdigang seguridad. Mahigpit ang pag-iingat ng mga bansa, lalo na sa cyber attacks at terorismo. 5. Panalangin at diplomasya. Tumitindi ang panawagan para sa kapayapaan at neutral diplomacy, kabilang ang papel ng Pilipinas sa ASEAN at UN. Gitling. Pagninilay. Kapag ang mundo ay pinaghaharian ng takot at galit, tanging pananalig, pagkakaisa, at pagkatao ang magliligtas sa atin sa kapahamakan.